Thank you for the good music. I hope mas excited kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Alright, sa church na ito, hindi po masamang sumigaw ng amen kung kayo po ay sumasang-ayon sa sinasabi ng preacher. Wow. Pero kung hindi po kayo sasang-ayon, pwede naman po kayong manahimik. Okay lang din naman po yun. So wala pong masamang tinapay dito. Right, let's open our Bible please in Hebrews chapter 13. Hebrews chapter 13. Kasundan na lang sa inyong mga Biblia as I read verse 17. Hebrews 13 verse 17. Are you there? Alright, pakibuksan na lang po. Yung mga hindi pa nakikita ng mga Bible school students. Patulungan niyo po yung mga may bagong Bible. Yung mga bagong mananampala, paki-assist niyo po sila. Siyempre hindi pa nila alam kung saan hahanapin yan. No? Tulungan po natin sila. Hebrews 13 verse 17. Are you there? Alright, the Bible says, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. So, ang pag-uusapan natin ngayon, yung word na submit. Sabi diyan, obey them that have the rule over you. And submit. The word submit. Let's study the word submit. We need it. We need to submit ourselves. To whom? Yun ang pag-uusapan natin. Amen. Tayo po'y sandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat o Diyos sa pag-aawitan. Salamat po sa Family R. Salamat sa mga salita niyo, Panginoon Diyos, na patuloy po naming nagiging kalakasan bilang Kristiyano. And I pray na patuloy po kayong pangunahan sa oras na ito sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Kayo po ang patuloy na magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo lamang po ang inyong lingkod. O God, please make me a blessing to your people. Pagpalain mo po inyong mga salita. At kanindi po, bahagi sa aming panalangin, Panginoon Diyos, ang aming pastor. Pastor Hill, Pastor Ed, kanilang mga pamilya, patuloy pong pagpalain. At kanindi po ang church sa Sahul, patuloy pong pagpalain. At kanindi po kami mga galing sa aming mother churches na ito, ay patuloy mo pong pagpalain, make us a blessing sa mga tao na kapaligid po sa amin. O God, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Bigyan mo po kami ng maayos na internet connection, maayos na sound system, at ang mga mahayag mong salita ay ma-absorb po ng bawat anak nyo, bawat isa, Panginoon Diyos, at kitang ay mga first-time visitors. At sa ganun, Panginoon Diyos, may lalago po sa aming puso at isipan mula sa aming mapapakinggan. O God, maraming salamat po, Diyos. At kung may nakikita man kayong bahid ng kasalanan sa aming puso at isipan, ay patawarin niyo po kami, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. All right. I hope you're ready. Ang Book of Hebrews, bagamat hindi nagpakilala yung writer, no? Pero maliwanag yung purpose. And the purpose of this book is to present, para ma-present yung superiority, yung sufficiency ni Kristo sa buhay ng bawat mananampalataya. I hope nakikinig po kayo. So sa ating context na binasa, ay mapag-aaralan natin sa gabi ito about holy and obedient living. Yung merong kabanalan at merong masunuring klase ng pamumuhay.
No, kaya nga yung binasa natin text, ang sinasabi doon, obey them that have the rule over you. Of course, pag sinabing obey, madali lang intindihin yun eh. Sumunod. No? Mga anak, sumunod. Wife, sumunod. Husband, sumunod. Employer, sumunod. No? So, obey them that have the rule over you and submit. Submit. Alam mo, obey them that have the rule. Sa Greek word yan ay hageumai. Na ang ibig sabihin ay is to lead. To lead. That is command with official authority. Yan yung ibig sabihin ng rule dyan. So and submit yourselves. Yun ang pag-aaral natin, submit. Yung the word submit dito sa text na ito is paiko. Na ang ibig sabihin is to surrender. To surrender. So kaya nga sabi ko, pag-uusapan natin is submit. It's all about submission or the word submit. No? Mag-submit. No? Simple lang naman eh. Pag dun sa arena, dun sa UFC, pag sinabi mag-submit, submit ka na. No? Hindi ka na lalaban kasi inaamin mong talo ka na. No? So magpapasakop ka lang, alam mo kasing wala kang magagawa kundi dapat magpasakop. And besides, ito'y command, obey them that have the rule over you. Sumunod kayo doon sa mga tao na merong authority sa inyo na kayo ay i-lead. Sumunod kayo sa mga leader na meron kayo. Unawain natin mabuti yung na meron tayo, napakahalaga po nun. Kasi maraming mga kabataan ngayon na hindi marunong mag-submit sa kanilang authority. Mga magulang, makinig po kayo. Pag yung ating mga anak hindi natutong mag-submit sa atin sa loob ng tahanan, paglabas nila ng ating tahanan, wala po silang pagsasubmitan. Opo. Pag hindi sila natutong mag-submit sa authority natin bilang magulang nila, hindi po sila susunod kahit kanino. Opo. No, pagka sumunod siya, natutong sumunod siya kahit kanino, ang tawag sa batang yan, hipokrito. Marunong sumunod sa iba pero sa kanyang sariling magulang ay hindi. Kaya nga ganito kahalaga yung ating pinag-uusapan sa tuwi-tuwi na my family, my disciple. Tayong mga magulang ay responsable sa pagtuturo sa ating mga anak. Amen. Kaya nga ito yung tanong, sasagutin lang natin yung tanong. Kanino nga ba tayo dapat mag-submit? To whom do you need to submit? Kanino ba nga ba? Tatlong bagay lang. And we're done. Unang-una, sa Diyos. Okay? To God. Submit yourself to God. Pangalawa, to every authority you have. You need to submit to every authority you have. At pangatlo, you need to submit not only to the Word of God, but also to the law of the land. So tatlo lang. Kasi yung pagsasubmit natin sa salita ng Diyos, given na yan eh. Pagka natuto kang mag-submit sa Diyos, given yung pagsasubmit sa salita ng Diyos. So tatlo lang. To God, to every authority you have, and to the law of the land. Ibig sabihin, batas ng tao. Okay, unahin na natin yung submission sa Diyos. Bakit kailangan natin mag-submit sa Diyos? Kilala mo ba yung Diyos na pagsasubmitan mo? Dapat makilala mo. So pag nakilala mo, dapat kang mag-submit sa Diyos na yan. Tayo sa church na ito ay naniniwala kay Kristo na ang Panginoong Hesukristo hindi siya tao lang tulad ng paniniwala ng ibang tao.
Siya po ay Diyos na nagkatawang tao, whether you believe it or not. Maniwala ka man o hindi, ang Panginoong Jesucristo ay Diyos at mananatiling Diyos. Yung pagkatao ng Panginoon, hindi na natin pag-uusapan, naniniwala tayo parehas ng pagkatao ng Panginoon. Pero yun siya ay maging Diyos sa buhay mo, maging Panginoon ang buhay mo, yun yung napakahalaga. That's why you need to submit yourself to God. Sabi sa James chapter 4, in verse 7, submit yourselves therefore to God. Maliwanag na. Submit yourself therefore to God. Okay? Yung submit dyan, in Greek word is hupotazo. No? Magkaiba doon sa hupaiko. No? Pero yung implication niyan parehas lang. Kasi ang ibig sabihin ng hupotazo is to subordinate, to obey, or to be under obedience, or to subdue, papasakop din. Magsasubmit din. The same word, iisa ang implikasyon nila. Kinakailangan mong magpasakop sa Diyos. Kailangan nating magpasakop sa Diyos. Pero hindi tayo magpapasakop sa Diyos kung hindi natin kilala ang Diyos. Amen. Kaya mahalagang makilala natin ang lubusan ng Diyos. Alam mo, sa tagig ngayon, ang pinag-uusapan sa tagig ngayon is about theology. Every Wednesday night, about theology, the doctrine of God. Pinag-uusapan yung pagka-Diyos ng Diyos, pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo. Kaya kilalanin natin ang Diyos para matuto tayo mag-submit sa Diyos na yan. Minsan kaya ka hindi nagsasubmit, hindi mo talaga nakikilala yung Diyos na yan. Pero dito pa lang sa talatang ito na sinasabi ni James, kilala mo man siya o hindi. Ngayong gabi ay kilalanin mo siya at mag-submit ka sa Kanya. And so, submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Resist. Kontrahin mo yung diablo na yan para lumayo siya sa'yo. Hindi mo kinokontra. Tignan mo, inaantok ka tuloy. Hindi mo kinokontra Kontrahin mo para hindi ka antukin. Resist. Para layuan ka ng diablo kasi pag hindi mo kinontra, pag hindi mo pinaglabanan yan, ay, sabi ko sa'yo, pag pikit ng mata mo, bubulbulin niya yung impilik mata. Kita mo hindi ka na makadilat. Kahit gusto mong makinig, nabuhul-buhul niya na yung mata mo Tuloy-tuloy na yan, sige. Ha? Bakit malakas ang amen mo dyan, Toy? Parang meron kang pinapasaringan Ako wala nagsasabi lang ako ng totoo. Ha? Submit yourself to God. Magpa-under tayo sa Diyos. He is the sovereign God. He is the omnipotent God, omniscient God, omnipresent God, immutable God. Hindi siya nagbabago. Yung salita niya noon ay the same. Kailangan pa rin natin yung salita niya hanggang ngayon. Kaya nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Amen. Tanong, handa ka nga bang magpasakop sa Diyos? Alam mo yung isipan mo, maliwanag sa isipan mo, yes po, Pastor, gusto ko pong magpasakop sa Diyos. Pero iba yung sinasabi mo ngayon sa ginagawa mo minsan. Ang masakit nito, gaano kadalas ang minsan. Ha? So pasakop tayo sa Diyos. Kasi by all means, ang Diyos, ang authority ng buhay natin, at siya ang may kakayahan ng lahat ng bagay sa buhay natin. Kilalanin natin yung Diyos na yan, kaya kinakailangan natin mag-submit sa Diyos na yan. Amen! Kayong hindi mahihilig magsimba, pero naniniwala naman kayo sa Diyos. Alam ko, na nakarinig ka na ng pag-shineran mo, pwede pa ako mag-share sa iyo ng gospel? Sige. Ako rin
nagsisimba din ako eh. No? Ganito rin ginagawa ko sa church namin eh. Pero pag tinanong mo na siya, ikaw po ba, pag ikaw namatay, tiyak mo pupunta ka sa langit? Ay, may nakakatiyak ba nun? Di ba wala naman? Ganun palagi. Ibig sabihin, hindi nila talaga nakikilala yung Diyos. Kasi yung Diyos na yan, yung sumulat ng Bible na ito. Amen. Siya yung author ng Bible na ito. Doon tayo magsasubmit sa Kanya. Napakahalaga na matutunan nating mag-submit sa Diyos na yan na sinasabi ni James. Kasi pagka-under ka ng authority ng Diyos, yung diablo walang magagawa sa buhay mo. Walang kapangyarihan ang diablo sa buhay natin. Kung minsan kaya lang tayo napapakialaman ng diablo dahil pinababayaan tayo ng Diyos na makpakialaman tayo. Bakit? Dahil hindi tayo sumusunod sa Diyos. Pero kung sumusunod ka sa Diyos, alam mong sumusunod ka sa Diyos, alam mong nasa kalooban ka ng Diyos at may nangyayaring hindi maganda sa iyo, alam mo na ang diablo ay nakikiusap sa Diyos para mapakialaman ka niya. Amen. Pero ang diablo walang authority sa buhay ng anak ng Diyos. Hindi kanya kayang lukuhin kung tutuusin. Pero ang masakit na katotohanan, maraming mga Kristiyanong hanggang ngayon niloloko ng diablo. Pinaniniwala sila sa mga bagay na hindi totoo. Huwag ka nang magsimba, hindi naman. Maintindihan ka naman ni Lord kahit hindi ka bumalik ngayong hapon. Nagsimba ka naman kayo ng umaga eh. Kaya nga maraming hindi nakabalik. Di ba? Kayang-kaya silang lukuhin ng diablo. Hindi, huwag ka nang magbigay kasi wala ka namang pera, magbibigay ka pa. Pinayayaman mo lang yung pastor nyo eh. Eh, matagal na sana akong mayaman. Kasi maraming nagbibigay. Kaya lang, mga kuripot po sila. Oh? Mayaman na sana yung ating pastor. Marami nagbibigay kay pastor eh. Marami nagbibigay sa church. Ha? Kaya napakahalaga mga kapatid na maunawaan natin yung salitang submission. Mag-submit. Mag-surrender. Sumunod. To subdue. Para pag ikaw ay under ng Diyos, ibig sabihin nagpapasakop ka sa Diyos, nasa protection ka ng kamay ng Diyos. At walang pinaka-safe sa lugar na sa ibabaw ng lupang ito, kundi sa kamay ng Diyos. Amen. Hindi porke nandito ka sa church ay safe ka. Kahit nandito ka sa church, pero yung isip mo, naiwan dun sa bahay niyo, naku, wala palang lock yung bahay. Baka manakaw yung appliances namin doon. Meron pa man din kaming percolator doon na 15 years na. So, kahit nandito ka pero wala yung isip mo dito, wala rin. Nandun din yung isip mo sa barkada mo, nandun din yung isip mo, uy, nasa na kaya sila ngayon? Masaya na siguro sila dahil nagiinuman sila ngayon. Bakit ba ako nakarating sa Baptist Church na ito? Bakit ko ba napagbigyan to si brother? Kapatid, kailangan mo kasi ang Diyos, kaya ka nandito. You need to submit yourself to God and resist the devil and the devil will flee from you. Huwag mong hayaang lukuhin ka ng diablo. Sa pamamagitan ng pagsasubmit natin ang ating sarili sa Diyos. Amen. I hope, ganyan kasimple lang po yung pinag-uusapan. Gusto ko maunawa natin yung pagsasubmit. No? Sabi ng Bible in Romans chapter 12, kung hindi ako nagkakamali. No? Ang klase ng pagsasubmit na gusto ng Diyos, sabi ni Paul in Romans chapter 12, basahin na nga lang natin kasi nakalimutan ko tuloy.
Romans chapter 12. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Nabasa niyo ba? May Bible pa kayo? Sabi ni Paul, pinapamanhin ko sa inyo mga kapatid, na sa habag ng Diyos ay i-present ninyo, i-submit ninyo ang inyong mga katawan as a living sacrifice. Ihandog ninyo sa Diyos ang inyong mga sariling katawan, yung inyong mga buhay, banal at katanggap-tanggap sa Diyos, which is your reasonable service. Ito lang ang karampatang paglilingkod natin sa Diyos. Ganyang klase ng submission ang gustong mangyari sa atin ng Diyos. Yung isasubmit natin yung ating sarili sa Diyos na buo, wala tayong i-reserve para sa sanglibutan. Pero ang nangyayari sa atin, gusto natin mag-submit sa Diyos, pero kalahati lang. Oo, kalahati lang tayo magsasubmit sa Diyos. Ang gagawin natin, yung kalahati sa Diyos, kalahati sa dyablo. Kapatid, delikado yan. Baka yung maligtas sa'yo, kalahati lang. Kalahati nasa impyerno. Kaso hindi ganun eh. Buong tao ka eh. At inihiling ng Diyos, yung pagkatao mo ay i-submit mo ng buo sa Diyos. Because you're gonna serve two masters at the same time. Diyos lang. At ang dyablo, mamimili ka lang. Kung hindi ka naglilingkod sa Diyos ngayon, ang sigurado kong pinaglilingkuran mo ay ang dyablo. Amen? Eh, kung hindi sa Diyos ang ginagawa mo, para kanino? Sa dyablo. So let's present our bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is a reasonable service. Submit. 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 Amen. Kaya ang tanong ko, are you willing to submit yourself to God? Konti lang. At tanongin ko yung mga bata, gusto mo bang isuko yung buhay mo sa Diyos, anak? Walang gusto. Tagalog na. Anong gusto niyo? Ilocano? Kayat nyo ag. Gusto niyo bang isuko ang buhay niyo sa Diyos, mga bata? Be willing to submit yourself to God. Kasi siya yung sovereign God. Siya yung makapangyarihan sa lahat. Ang diablo'y mas makapangyarihan sa iyo. Kaya nga kaya kanyang kontrolin ngayon. Oh, tignan mo. Yung katabi mo. Hindi yan yung diablo. Pero nandyan siya sa tabi mo. Yung diablo, andyan, oh. Hindi mo siya nakikita, hindi yan katabi mo. Huwag mong titigan yan, hindi yan yung diablo. Nandyan lang sa tabi mo, tignan mo. Tinatanggal niya yung attention mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, iniihipan niya yung mata mo eh. Kaya nga, hirap kang dumilat ng mata mo. Amen. Kaya nga kung ano-anong naiisip mo habang nandito ka. Kasi dinidistract ka ng diablo sa buhay mo ngayon. Iniisip mo may pasok kaya bukas sa PSS o wala. Pati ba naman pasok sa PSS, pinagdududahan mo pa? Ang sigurado kung walang pasok sa February 25. Kasi Friday yata yun eh. Pero kagandahan doon na
holiday yan. Pwede tayong mag-retreat. Amen. Amen. Panalangin nyo na yung truck natin nandyan pa. So, pag-pray nyo, no? Na sa 25 ay holiday. Holiday naman talaga. Alright? Submit yourself to God. Sino ang unang pagsasubmitan? Sino? God. God. The sovereign God. The ruler of the universe. Dapat mag-submit tayo sa Kanya. Kaya bakit? Kasi yung diablo ay mas makapangyarihan sa atin. Pero yung Diyos mas makapangyarihan sa lahat. Kaya pag hindi ka nakapag-submit sa Diyos, lulukuhin ka lang ng diablo. Kaya nga maraming naluloko ngayon eh. Di ba? Ito mo, ang daming naluloko sa ML. Ang daming naluloko sa TikTok. Maraming naluloko sa sugal. Maraming naluloko sa alak. Maraming naluloko sa sigarilyo. Biruin mo, yung sigarilyo, nakita nila ang sigarilyo, sigarilyo na nga eh. Nakalagay sa pakete ng sigarilyo, cigarette smoking is dangerous to your health. Naintindihan ba ng bumasa? Naiintindihan nila. Ha? Pero bakit hindi sinusunod? Kasi naloko na sila ng diablo. Ang bulag sa kanila ay ang kanilang isipan. Kaya kahit nakikita nila yung katotohanan, hindi na nila matanggap kasi nga sila'y naloko na ng diablo. Amen? Kaya kailangan talaga natin mag-submit sa Diyos. I hope you do believe that. At sa church po na ito, ay tutulungan ka na ikaw ay makapag-submit sa Diyos. Kung ikaw lang ay susunod sa bawat salita ng Diyos. Amen. Mas magandang dito ka maghanap ng kaibigan kaysa sa labas. Pero hindi ko po ginagarantiyahan na lahat ng makagiging kaibigan mo dito ay matino. Mamili po kayo ng kaibigan na matino. Hindi lahat ng nasa church ay matino. Okay? Warning po yan sa inyo kayo, lalo na kayong mga kabataan. Hindi porket cute, maayos ang pag-uugali. Hindi porket parang gentleman, maayos talaga yan. Minsan iba yan sa harap mo at iba yan sa loob ng bahay nila. Iba sila dito sa church at iba yan dun sa kanilang tahanan. Kung dito man masunurin siya sa mga kani-kanino man nagsasubmit siya, pero baka yan ay hindi masunurin sa kanyang magulang. Kaya mamili ng magiging kaibigan, dapat yung tutulungan kang mapalapit sa Diyos at hindi mapalayo sa Diyos. Hindi kanya hahatakin, tara doon tayo, punta tayo sa computeran. Yan ay papalayo sa Diyos. Amen. So submit to God. Now the second thing is, ano ngayon? To every authority. Balikan natin yung ating text na binasa. Sabi diyan, obey them that have the rule over you. Sinabi ko na yung kaninang rule na yan eh. It is hageomai, which means to lead. Obey them. Obey the leaders. Obey every authority na meron ka. So, sumunod, magpasakop sa bawat authority na meron ka. Amen. Alam mo ba, anak, kung ikaw man ay first time na nakarating dito, na ang authority mo sa tahanan ay ang iyong magulang. Parang hindi ako naintindihan ng mga bata. Alam mo ba na dapat kang sumunod sa magulang mo?
anak? Kunti lang nakakaintindi sa akin. Ulitin ko, alam mo ba anak na dapat kang sumunod sa magulang mo? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, for this is the first commandment with promise. Amen. Children, obey your parents in the Lord. Pag ang magulang mo nasa Panginoon, sundin mo. Pero pag ang magulang mo nasa dyablo, huwag mong sundin. Kasi utusan ka niyan umiskor ng shabu. Of course, hindi mo yun susundin. Ha? Pero ang command sa atin mga anak, sumunod ayon sa Panginoon. Honor them ayon sa Panginoon. Of course, yung pag-honor sa ating magulang, hindi na nag-iisipan yun. Kahit hindi ka-honor yung magulang mo, the mere fact na siya yung magulang mo, siya yung nagluwal sa'yo, galing ka sa magulang mo, you ought to honor them. Kinakailangan mo silang irespetuhin. Amen. By all means, rerespetuhin mo sila. Amen. Submit. Bagay na napakahirap sa mga anak, mag-submit. At napaka-danger. Alam nyo ba, sa panahon natin ngayon, ay nasa last days na tayo. Hindi nga, tagal-tagal ko na itong hindi na itatanong eh. No? Sino sa inyong mga anak ang masunurin sa kanilang magulang? Pwede bang pakitaas ang mga kamay? Pakiusap naman mga anak. Sino po yung masunurin sa magulang? Pakitaas naman please. Mga anak, sino ang masunurin sa magulang? There is none righteous, no, not one. There is none that seeketh good, seeketh God, no, not one. For all have sinned and come short of the glory of God. But you're saved. Ikaw ay ligtas na, amen. At matagal-tagal ka na rin nakakapakinig ng mensahe mula sa pulpitong ito. Tignan mo, basahin natin yung danger ng hindi natin pagsunod. Kung bakit tayo hindi sumusunod, nasaan na ba tayo ngayon? Sabi ni Paul, this is the dangerous time. In 2 Timothy, open your Bible please in 2 Timothy. Basahin lang natin itong napaka delikadong panahon na ito. Baka hindi nyo na-realize na nasa panahon kayo, na nasa delikadong panahon na kayo mga anak. Na hanggang ngayon, hindi ka pa rin marunong sumunod sa magulang mo completely. Kasi alam nyo, kaya hindi kayo makapagtaas, minsan masunurin naman kayo pero madalas hindi. Amen. And partial obedience is always disobedience. In 2 Timothy chapter 3, this is the dangerous time na sinasabi ni Paul. This know also that in the last days, nasa last days na po tayo, perilous times shall come. Dangerous times shall come. For men shall be lovers of their own selves. Magiging mapagmahal yung mga tao sa kanilang sarili. Covetous, boasters, proud, blasphemous, disobedient to parents. Now tell me, dahil wala pa tayo sa last days. Sa loob nga ng church, ilang beses ko nang tinanong yan sa inyo mga anak. Pero bakit hindi pa rin kayo sumusunod sa magulang nyo? Baka naman nagbago na isip nyo, talaga masunurin na kayo, pakitaas ng kamay. Yung sumusunod sa magulang.
Oh. Kita mo, meron din, mga ilan-gilan din mga sinungaling, meron din mga ilan-gilan na sinungaling nga lang. Pag sabi ko sinungaling baba din Kapatid, nasa last days na po tayo. Huwag kayong mag-alala. Yung one day sa Panginoon ay 1,000 years sa atin. Ha? Pero nasa dangerous time na po tayo. Perilous. It means dangerous. Bakit? Yung mga tao magiging mapagmahal sa kanilang sarili. Nakakita ka na ng bata na hindi mo na mautusan? Kasi busy na siya sa pagsi-cellphone niya. Ha? Pag tinutusan mo pa yan, mas malakas pa ang buhay. Ano ba? Ano na naman? Ako na naman! At pag inutusan mo yan, grabing tiger look yan. Mas matalim pa tumingin yan sa tigre. Ha? Ako na naman. Andiyan naman si ate, nandiyan naman si kuya. Ha? Amen. Mga anak, kausap ko kayo. Nakakita ka na ng anak na hindi mautusan kasi busy sa kalalaro ng ML o dahil sa kasasayaw sa TikTok. Amen. Nasa dangerous time na po tayo. In case na hindi nyo nare-realize yan. Mga magulang, kung meron kayong anak na masuwayin, dahil napagbigyan nyo na ng kanyang kapritsyo, pag nagbukas ng ref, laging puno ang ref, hindi sila namumblema. Pag nagkailangan ng load, merong load. Dala-dalawa yung cellphone nila, malalaking gadget. Nakakonect sila kani-kanino nilang kaibigan. Magulang, I'm warning you, nasa dangerous time na po tayo. Pag pinabayaan po natin sila sa gawi nila araw-araw, pag hindi natin sila minod, pag hindi natin sila train, hindi natin sila tinutusan magtrabaho sa bahay, lalaki silang masuwayin at tamad sa loob ng tahanan. Di ba ganyan yung ating mga anak? Amen? Ni hindi marunong maglaba ng underwear, ni hindi marunong maghugas ng plato, ni hindi marunong maglinis ng CR, ni hindi mo mautusan, kala mo senyorito at senyorita. Ultimo pag-abot ng tubig, magpapaabot pa ng tubig na kanyang inumin. Good night. Tayo ba yung magulang ng mga bata na nagbibreed ng mga kabataang tamad? Imagine mo pag hindi mo naturuan ngayon, pag nawala ka na, ano kayang magagawin ng anak mo? Buti kung may iiwan ka dyan na bilyon-bilyon o trilyon-trilyon, kahit hindi magtrabaho, magmumultiply yung pera niya. Eh kung wala naman, di nga. Sa Ilocano pa, nga. Kaya nga, my family, my disciple. Train up a child in the way he should go. We need to train them, we need to lead them. Kung anong gusto nating mangyari sa ating mga anak, doon natin dapat sila dalhin. Amen. Kaya nga matuto muna tayo mga magulang kasi kung hindi tayo matututo, tayo mga magulang mula sa salita ng Diyos, wala tayong ituturo sa ating mga anak. Amen. Submit to every authority you have. No? Sabi niya,
Obey them that have the rule over you and submit yourself, for they watch over your souls. Your parents is watching over your souls. Your leaders are watching over your souls. Our pastors are watching over our souls. Sabi doon, tignan nyo as they that must give account, that they may do it with joy. Tignan mo ang danger pag hindi ka nag-submit. Yung leader mo, ililid ka niya, pero masama ang loob. Pero pag nag-submit ka, masaya siyang maglilid sa'yo. Anak, makinig ka. And not with grief, sabi diyan, for that is unprofitable for you. Sinong lugi? Ikaw na hindi sumunod. Amen. Kaya nga sa church na ito, meron tayong tinatawag na standard. Kung ano ang standard sa church, dapat ganun din yung standard sa bahay. Amen. Hindi iba ang church, ang gawin mo sa loob ng church at iba sa bahay. At diyan kadalasang pumapalya yung ating mga anak, yung ating pamilya. Iba yung nakikita nila sa bahay, iba yung naririnig nila sa bahay, iba yung naririnig nila sa simbahan. Iba yung standard nila. Meron silang double standard. Amen. Kaya mahalaga. Kung dito, sa church, tinuturo yung kasipagan, dapat turuan natin silang maging masipag sa loob ng bahay. Sipain mo pagpatamad-tamad. Grabe naman si Pastor, sipain. Wag naman, paluin. Paluin. Pag matigas ang ulo, ayaw sumunod, paluin. Bagay na hindi naniniwala yung ibang magulang. Kaya nga lalong tumitigas ang ulo ng ating mga anak. Ha? Pero kung consistently yan ang ginagawa mo tuwing magkakamali, hayaan mo mangal yung pet niyan. Meron ng bata na kalyo ng pet dito. Kaya ang tanong ko sa kanya, sa palagay mo ba, normal ka? Normal ka ba? Normal ka naman pala. Bakit parang lagi kang abnormal? Bakit ka mo? Kasi kasasabi lang sa'yo, gagawin mo pa rin. Abnormal lang yung gumagawa nun. Yung normal, nakakaintindihan. At pag naintindihan niya, susunod siya. Amen? Kaya anak, normal ka ba? Amen? Kaya tanungin mo sarili mo, manalamin ka, harap ka sa salamin, sabi mo, normal ka ba? Sabi mo, oo, ikaw kausap ko, normal ka ba? O mamaya-maya, uutusan ka naman ni nanay, susunod ka ba? Kung normal ka, dapat masunurin ka kay nanay. Kung normal ka, dapat masunurin ka kay tatay. Kung normal ka, sumusunod ka sa matanda mong kapatid. Kung normal ka, dapat sumusunod ka sa authority na lang meron ka . Hindi . Ha? Whoso loveth instruction, loveth knowledge. Yung nagmamahal sa instruction, nagmamahal sa utos, ay nagmamahal sa kaalaman. Kaya yung mga bata ngayon, maraming walang alam. No? Lalo na patungkol sa Diyos. Ha? Kasi ayaw nila ng instruction. Ayaw nilang sumunod! Sila ay masuwayin. Amen. Kaya nga, obey.
Obey. Submit to every authority you have. Amen. 1 Peter chapter 5. In verse 5, likewise ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all that you be subject one to another, and be clothed with humility, for God resisted the proud, and giveth grace to the humble. You want favor from God? Grace is favor. You want favor from God? Do not be proud. Be humble. Be clothed with humility. Sabi doon, matuto kang magpakumbaba. Hindi yung mas matapang ka pa sa magulang mo. Mas malakas pa ang boses mo sa magulang mo. Mas masama ka pa tumingin sa magulang mo. Mas malaki pa yung mata mo sa magulang mo. Mas malakas pa yung boses mo sa magulang mo. Mas tiger look ka pa sa magulang mo. Ha? Anak, submit. Submit to every authority you have. At praktisin mo yan sa loob ng tahanan. Dahil pag hindi mo yan ginawa sa loob ng tahanan, wala kang lugar na pupuntahan na magsasubmit ka. Amen. Kaya kayong mga magulang, tayong mga magulang, hanggang at may panahon, tayo ay magturo sa kanila. Sila ang una nating disciple. Amen. I hope the message is clear. Number 3. Ano yung number 3? To the law of the land. Submit yourself not only to God, not only to every authority you have, but also to the law of the land. And 1 Peter chapter 2 and verse 13. Ito na yung last na talatang babasahin natin. Huwag kayong magalala. 1 Peter chapter 2 in verse 13. Sabi yan, submitting yourselves to every, or submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as a supreme. Maliwanag lang, ibig sabihin yan, ang pinakamaliwanag na ibig sabihin yan, sumunod ka lang sa batas ng tao. No? Kung merong batas ang Diyos na dapat nating sundin, may batas ang tao na dapat nating sundin. No? Kaya nga anong sinabi, may protocol tayo, may social distancing. Yeah, meron tayong social distancing. Tignan nyo. Diba? Parang hindi kayo nakarelate na. Sinabing mag-face mask, yan, lahat kayo naka-face mask. Diba? Masunurin tayo sa batas ng tao. Kaya nga pag sinabing mag-helmet, pagka magmumotor, nag-i-helmet tayo. Nilalagay natin sa siko. Kaya yung siko buo, pero yung ulo basag. Amen. Kaya kung meron man pinakamasunurin sa batas sa ibabaw ng lupang ito, dapat yung mga Kristiyano na yun, yung mga Baptist people na yun. Amen. Ang lakas ng amen eh. Kala mo totoo. Pero totoo lang, sa totoo lang. Dapat tayo maging masunurin sa batas. Amen. We need to submit ourselves to the law of the land. Kasi walang exemption sa rule sa batas eh. Ano ang kasabihan doon? Ignorance of the law excuses no one. Hindi mo pwedeng hindi ko alam po eh. Bawal po palang tumawid dito. Alam mo na nga, no pedestrian. Merong nagpalusot dyan eh. Pagtawid niyang gano'n. Hindi mo ba nabasa yan? No pedestrian. No pedestrian po pala basa dyan.
Hindi po kasi ako marunong magbasa, sir eh. Palusot yun ng mga matatalinong masuwayin sa batas. Amen. Submit. 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 Kayo nino tayo dapat una mag-submit? Sa? Kanino? Sa Diyos. Pangalawa? Sa authority na meron ka. Pangatlo? Sa ordinance, sa law of the land, the law of the land. To every ordinances. May ordinance ang municipality or yung Caloocan City, merong ordinance ang iba't ibang siyudad sa Metro Manila o sa iba't ibang dako ng Pilipinas. No, may batas, merong national law, merong international law. Magpupol yan lahat sa law of the land. At dahil yan ay batas, wala kang ibang dapat gawin kundi sumunod sa batas. Pero, kung yung batas na yan ay magko-constraint sa pagsunod mo sa Diyos, sabi ni Peter, we ought to obey God rather than man. Mas gusto naming sumunod sa Diyos kesa sa tao. Marapat na sumunod kami sa Diyos kesa sa tao. Kaya yung batas na yan ay kumontra na sa batas ng Diyos, mas magandang sumunod sa Diyos. Mas magandang sumunod sa batas ng Diyos. Amen. Di baling yan ay magbunga ng masama sa iyo. Di baling yan ay magbunga ng kamatayan. Ang mahalaga, makasunod tayo sa Diyos. And in fact, kaya nakarating yung pananampalatayang ito sa atin dahil maraming mga Baptist people na nagbuwis ng kanilang buhay dahil sa pananampalatayang ito. Tapos ngayong nakarating sa atin itong pananampalatayang ito, na mayroong mga tao, mga Kristiyanong nagbuwis ng kanilang buhay, tapos ngayon pakaangkaang tayong Kristiyano? Nakakahiya naman sa mga Kristiyanong nagbuwis ng kanilang buhay para lang magkaroon tayo ng ganitong klaseng pananampalataya. Amen. Submit. Submit. And as a principle, guiding principle na gusto kong iwanan sa inyo sa gabing ito. Submission to proper authority will lead you to prosperity. Are you listening? Ulitin ko. Submission to proper authority will lead you to prosperity. Pag sinabi mong prosperity, it is a condition of being successful or thriving. No? Lalo na sa economic well-being. Pangkabuhayan ba? Gusto mong pagpalain ka ng Diyos economically? Then, submit to your authority. Because submission to proper authority will lead you to prosperity. I hope you do believe that. I hope the message is clear this evening. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong lahat ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Muli po ay nagpupuri kami at nagpapasalamat sa mga salita niyong nahayag sa gabing ito. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy po itong palaguin sa puso't isipan ng bawat nakapakinig. At salamat po, Diyos, binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. At muli patawad sa bawat pagkakasala po namin, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung saan bahagi